Kumusta mga mag-aaral? Ako ulit to si Ginoong Ruel Gabion, ang inyong maging tagapagdaloy ng talakayan sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa kabias ng India. Handa ka na bang matuto? Kailangang makinig kang maigi para maunawaan ang ating aralin. At kung may mga bagay na hindi malinaw at hindi maunawaan, maaari mo lang balikan ang video na ito. At bago tayo magpatuloy sa module na ito, ay nais ko munang banggitin sa inyo ang layunin ng ating talakayan sa araw na ito. At ito ay ang natatalakayang sinuunang kabiasnan ng India batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon at paniniwala at lipunan. Bilang panimula ng ating talakayan ay narito ang mapa ng Indus Valley. Isang rehiyon sa Timog Asya na kung saan nagsimula daw ang kabias ng Indus na nakasentro sa lambak ng Indus River. Dumadaloy ang Indus River sa kasalukuyang bansang India at Pakistan. Sa nasabing ilog, pinaniwalaan umunlad ang kambal na lungsod ng una ang lungsod ng Harappa at ang lungsod ng Mohenjo-daro. Ang lungsod ng Harappa ay natagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan. May 350 milyang layo nito mula sa Mohenjo-daro, pahilaga. Ang Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa lambak ng Indus at tinatayang umusbong noong 2700 BCE or before Common Era. Sinasabing ang mga Dravidians ang bumuo ng kabias ng Indus. Ang mga Dravidians ay ang unang pangkat ng taong pininiwalaang nanirahan sa lambak ng Indus. Kapwa lungsod ay may planado at malalapad na kalsada at ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo. Ang pagkakaroon ng palikuran ng mga kabahayan ay tinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang alkantarilya at sewerage system. Narating ng mga Dravidian ang tugatog ng kanilang kabiasnan noong 2000 BCE, subalit matapos ang isang milenyong pamamayani ng Indus, ang kabiasnan at kulturang umusbong dito ay nagsimulang humina at bumagsak. May iba't ibang paliwanag ukol sa pagtatapos ng kabiasnang Indus. May nagsasabing bunga ito ng pagkaubos ng puno, labis na pagbaha at pagbabago sa klima, at maaari rin daw nagkaroon ng lindol o pagsabog ng bulkan. Isang lumang paliwanag na ang teorya ng Mohenjo-daro at Harappa ay nawasak dahil sa mga paglusob ng mga pangkat nomadiko mula sa gitnang Asya, kabilang na ang mga Aryan. Walang malinaw na ebidensya na naglabanan ang mga Dravidians at Aryan na nagdulot ng pagkawasak ng kabias ng Indus. Ang pagtatapos ng panahong Indus o kabias ng Indus ay nagbigay daan sa bagong panahon, ang panahon ng Vedic. Ito yung panahon ng dumating ang Aryan sa panahong mahina na ang kabias ng Indus. Ang kaalaman tungkol sa unang milenyo ng pamamayani ng mga Aryan sa Hilaga at Hilagang Kanlurang India ay hango sa apat na sagradong aklat na tinatawag na Vedas. Ang Rig Veda, Samaveda, Yajurveda at Atharva Veda. Ang Vedas ay tinipong himnong pandigma, mga sagradong ritual, mga sawikain at mga salaysay. Makikita sa Vedas kung paano namuhay ang mga Aryan mula 1500 BCE hanggang 500 BCE na tinatawag ding panahong Vedic. At para mas mapagyaman pa ang inyong kaalaman tungkol sa kabias ng India, hayaan niyong talakayin ko sa inyo ang iba't ibang aspekto ng kabias ng ito. Ang politika, ekonomiya, kultura, relihiyon at paniniwala at lipunan. Handa ka na bang makinig? Kung handa ka na, ituloy na natin ang talakayan. Unahin natin ang politika. Nariyan ang Imperyong Maurya.
Ang mga kaharian na ito ay pinag-isa noong 3rd century BCE na tiyatag ni Chandragupta Maurya at pinaunlad ng pamamahala ni Asoka. Umabot ang kabuang sakop ng imperyo sa kabuang hilaga ng India. Pinaunlad ang pag-aaral ng agham, matematika, heograpiya, medisina, sining at panitikan. Sumunod ang Imperyong Mughal. Ang imperyong ito ay pinamunuan ni Sultan Akbar at nagawang maging balanse ang pamamahala sa mga Hindu at Muslim. Pinalawak ang imperyo sa pamamagitan ng pananakop sa ibang teritoryo. Bumagsak ang imperyong ito dahil sa pag-aalsa ng mga militanteng Hindu o mga Maratha. Sa panahon ding ito, pinatayo ang Taj Mahal na isa sa tanyag na arkitektura sa India. Nariyan din ang Imperyong Gupta. Ang Imperyong Gupta ay pinamunuan ni Haring Chandragupta II nang sakupin nito ang lambak ng Ganges noong 320 CE. Nakaranas ang imperyo ng katahimikan at pag-unlad ng kabuhayan. Sa panahon ring ito, nakaranas ang India ng isang ginintuang panahon sa matematika, agham at panitikan. Dumako naman tayo sa aspekto ng ekonomiya. Dahil sa malawak na lupain, natutunan ng mga sinuunang Hindu o mamamayan ng India ang pagtatanim. Agrikultura ang pangunahing pinagkakakitaan ng bansa. Maliban sa pagtatanim, natutunan din nila ang paghahayupan o animal domestication, paggawa ng materyales at sandata at pakikipagkalakalan sa ibang lugar. Sa loob ng ilang libong taon, nakakuha din sila sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan ng bakal, mamahaling bato, mga butil at tela. Pinaniniwalaan na maaaring sila rin ang kauna-unahang taong nagtanim ng bulak at nakalikha ng damit mula rito. Mayroon din silang masistemang pamantayan para sa mga timbang at sukat ng butil at ginto. At ngayon, pag-usapan naman natin ang kanilang kultura. Pambansang wika ng India ay Hindi. Maraming salita na Tagalog ang nakuha mula rito, tulad ng guro, asawa, diwa at iba pa. Ang Sanskrit ay ang wikang klasikal ng panitikang India. Ito ay nabibilang sa pamilya ng Indo-European. Ang makabagong wika tulad ng Hindi at Bengal ay nag-ugat dito. Mahusay din ang pagkakasulat ng panitikang Hindu tulad ng Mahabharata at Rama at Sita. Ang Mahabharata ay isang salaysay hinggil sa matinding tunggalian ng dalawang pamilya na magkamag-anak, ang mga Pandava na kumakatawan sa kaguluhan at kasamaan. Ang Ramayana naman ay isang salaysay tungkol sa buhay ni Prinsipe Rama at sa pagsagip niya sa Prinsesa Sita, ang kaniyang asawa, na sa pilitang kinuha ni Ravana, isang demonyong hari. Ang pagkain ng India ay naimpluwensyahan ng Turkish, Arab at European, kilala sa paggamit ng maraming herbs and spices tulad ng curry. Ang damit ng India ay may makukulay na padron at disenyo, tinatawag na namaste sari para sa mga babae at dhoti para sa mga lalaki. Ang sining ng India ay nagtatanghal ng mga kasaysayan ng pag-ibig ng kanilang mga Diyos sa arkitekturang pinamana ng India sa daigdig, ang Taj Mahal sa Agra, India. At para naman sa kanilang relihiyon at paniniwala, unahin natin ang Hinduismo, ang pinakamatandang organisadong relihiyon na may 463 million tagasunod sa buong mundo.
Nabuo ang relihiyong ito mula sa pinagsanib na paniniwala ng mga Dravidians at mga Aryans. Ang kilalang trinidad ng mga Diyos ng Hindu ay sina Brahma, ang manlilikha, Vishnu ang tagapangalaga, at Shiva ang tagawasak. Sumunod ang Budismo. Ito ay itinatag ni Siddhartha Gautama na kinalaunan ay kinilalang si Gautama Buddha na naging isang pangunahing relihiyon ng daigdig. Ang pagsunod sa Four Noble Truths at pagtahak sa Eightfold Path ang sentro ng layunin ng relihiyong ito. Sa paglipas ng panahon, nahati ang Budismo sa dalawang pangkat, ang Theravada na naniniwala sa makasaysayang Buddha Gautama at ang Mahayana na naniniwala sa hindi lang kay Gautama kundi pati na rin sa iba pang medicine Buddha. Nariyan din ang Sikhismo, relihiyon ng 16 milyong Hindu. Ito ay pinaghalong relihiyon ng Hindu at Islam. Ang Sikhismo ay tinatag ni Guru Nanak. Sinikap niyang pagbuklurin ang mga Hindu at mga Muslim sa isang kapatiran. Ang mga mananampalataya ng Sikhismo ay matatagpuan sa India, Pakistan at iba pang parte ng daigdig. May isang Diyos, walang hanggang katotohanan ng kanyang pangalan. Sila ay naniniwala sa reinkarnasyon at sa pag-akyat ng mga kaluluwa mula sa mababang antas pataas. Kailangang masagip ang mga tao o sila'y patuloy na makakaranas ng mulit-muling pagsilang. Ang nirvana ng Sikhismo ay makakamtan sa pagsama ng individual sa kanyang lumikha sa kabilang buhay. Panghuli ay ang Jainismo. Si Vardhamana ang itinuturing tagapagtatag ng samahang Jainismo, kung kaya tinanghal siyang Mahavira o dakilang bayani. Ang mga tagasunod ng Jainismo ay inaasahang susunod sa 5 gabay sa pamumuhay, at ito ay ang mga sumusunod. Una, ang ahimsa, tumutukoy sa pamumuhay ng payapa at pagwaksi sa karahasan sa anumang may buhay. Pangalawa, ang satya, pagpapahalaga sa pagsasabi ng katotohanan. Andyan ang asteya o pag-iwas sa panagnanakaw. Ang brahmacharya o pag-iwas sa anumang gawain at pag-iisip ng makamundo. At ang aparigraha, paglayo sa hangarin ng pagkakaroon ng kaligayahang materyal. Dumako naman tayo sa kanilang lipunan. Sa una, ang lipunan ng mga sinaunang Aryan ay may 3 antas lamang. Maharlikang mandirigma, mga pari, at mga pangkaraniwang mamamayan. Nang lumaon, nabuo ang tinatawag na sistemang caste or caste system sa India. Ang katagang ito ay unang ginamit ng mga Portuguese nang nakarating sila sa India noong ika-16 na siglo. Ang terminong ito ay hango sa salitang kasta na nangangahulugang lahi o angkan. Ang sistemang caste ay isang uri ng social stratification na ginamit ng mga Hindu sa pag-aayos ng kanilang sistemang panlipunan. Ito ay karaniwang nalalaman sa pagpapanganak pa lamang at tanging paraan upang makalipat ka ng caste ay ang mamatay at maisilang muli. Mayroong 5 antas ang tao sa lipunang Hindu. Ang Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, at yung pinakaibaba ay tinatawag lang Paryas, Dalits, or Untouchables. Unahin natin ang mga Brahmin. Ang mga Brahmin ay ang mga pari na nagsasagawa ng ritual. Ang mga mambabatas, scholar at guro ay kabilang dito. Noong unang panahon, sila lamang ang maaaring magturo at mag-aral. Ang pangalawa naman sa pinakamataas na antas ay ang Kshatriyas. Ang mga Kshatriyas ay ang mga mandirigma at mga namumuno o namamahala sa lipunan ng mga Hindu. Sumunod ang mga Vaishyas. Ang mga Vaishyas ay ang mga mangangalakal at negosyante.
Sila ang nagbebenta at nagpupuna ng pangangailangan ng mga tao sa lipunan tulad ng damit at pagkain. Pang-apat, ang mga Shudras. Ang mga Shudras ay ang mga manggagawa at alipin. Sila ang mga nagsisilbi sa mga mas nakatataas na uri. At narito naman yung mga parias na itinuturing na wala sa caste system. Pero syempre dahil nag-i-exist sila yung mga tinatawag na mga untouchables, na karaniwang mababa ang uri ng trabaho, gaya ng paglilinis ng kalsada, pagsusunog ng bangkay, at pagbitay ng mga kriminal. At pagdating naman sa mga kababaihan, sa lipunang Hindu, mababa ang tingin sa mga babae, sa kaisipan man o kaalaman. Sila ay ibinibilang sa ari-arian o bagay. Sila ay dapat nasa bahay lamang at sumusunod sa kagustuhan ng asawa. Para sa karamihan, makasalanan ang mga babae. Ang babaeng hindi nakapag-asawa ay kasumpa-sumpa sa paningin ng lipunan. Ipinapakasal sila kahit nasa 5 or 6 na taong gulang pa lamang sila. Ang pamilya ng babae ang magbibigay ng dote o dowry sa pamilya ng mapapangasawang lalaki. At kapag namatay ang asawang lalaki, sinusunog siya kasama ng kanyang mababiyudang asawa. Tinatawag nila itong suti or sati. At dyan na natapos ang ating talakayan tungkol sa kabias ng India at naway marami kang natutunan at naunawaan sa ating aralin. At sa pagkakataong ito, maaari mo lang kunin at sagutan ng iyong module. At kung may mga bahaging hindi malinaw at hindi mo unawaan, maaari mo lang balikan ang video na ito. Ito muli si Ginoong Ruel Gabion, ang inyong naging tagapagdaloy ng talakayan sa araw na to. Kita-kita ulit tayo sa ating mga susunod pang talakayan. Magandang araw!